Binanata ni Senator Jinggoy Estrada ang talamak daw na kalaswaan at mahahalay na palabas sa mga streaming platform. Partikular na binanggit ng senador ang mga palabas sa Viva Max. Nasa frontline ng balitang niya, Simon Gualvez. Bigat sa kalooban ko. Sa privilege speech ni Senador Jinggoy Estrada, ang mga streaming services ang pinuna niya. Bumabaha raw ng kalaswaan sa internet dahil sa mga ito. I rise today to express my deepest concern and strongest condemnation over the proliferation of and easy access to vulgar, explicit, and pornographic content on streaming platforms, particularly on Viva Max. Bilang dating aktor, nirerespeto raw ng senador ang artistic freedom at creative expression. Pero giit niya, importanteng may limitasyon, lalo't madali raw ma-access ng kabataan ng mga streaming platform. The Philippines is a nation deeply rooted in moral values, family traditions, and respect for human dignity. However, these principles are being challenged by platforms that prioritize profit over social responsibility. Partikular na binanggit ng senador ang Viva Max na ipinagmalaki pa raw na pumalo na sa 12 milyon ng kanilang subscribers noong Oktubre. Ipinunto ni Estrada na labag sa revised penal code ang malalaswang content sa streaming platform. Malinaw na nakasad sa batas na ipinagbabawal ang pagpapalabas ng anumang malaswa at mahalay na material na maaaring magdulot ng pagkasira ng moralidad ng publiko. Wala po ako nakikitang redeeming values na mapupulot ang mga manonood, kundi ang pagsilbihan ang mga tumatangkilik ng kalaswaan. Ayon sa senador, una nang tinawag ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang pansin ng Viva Max dahil sa mga reklamo sa malalaswang content. Pumirma raw ng kasunduan ng Viva Max noong Enero na mag-self-regulate. Ang kaso, tila hindi tumutupad ang Viva Max sa kasunduang ito dahil sa isang monitoring na isinagawa ng MTRCB. Lumalabas na mga pelikulang pang-streaming platform ng kumpanya ay nababagay lamang sa mga porn sites. dismayado rin si Estrada lalo't 15,000 pesos kada araw lamang ang bayad sa artistang nagbabalandra ng katawan sa kamera para sa Viva Max. Sa pahayag ng MTRCB, hindi raw nila sakop ang online curated content gaya ng Viva Max. Pero kinumpirma nilang tinawag ang atensyon ng mga subscription-based platform para tiyaking pasok sa standards ang pinapalabas ng mga ito. Suportado raw ng MTRCB ang anumang gagawing pag-amyenda ng Senado para mapalawak ang kanilang mandato. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Viva Max. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.